Sa gitna ng tahimik at simpleng pamumuhay sa isang maliit na baryo kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng banayad na liwanag ng araw at malamig na simoy ng hangin, naninirahan si Mateo, isang binatang sanay sa hirap ng buhay. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina na si Aling Rosa ang tanging sandigan niya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, tila hindi sila kinakampihan ng kapalaran. Ang kanilang maliit na kubo ay halos gumuho na sa kalumaan at ang kanilang hapag ay madalas na kulang sa pagkain. Gayunpaman, si Mateo ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Isang madaling araw, habang ang kalangitan ay bahagyang nagkukulay kahel, nagising si Mateo sa isang kakaibang tilaok ng manok. Hindi ito ang karaniwang tilaok na nakasanayan niya. May kakaibang lalim, tila may dalang lungkot at panawagan. Napakunot ang noo ni Mateo habang nakikinig. Hindi ito galing sa mga manok ni Mang Tino, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon, sinuot ang kanyang lumang tsinelas at lumabas ng kubo. Ang hamog ay nananatili pa sa mga dahon at ang paligid ay nababalot ng manipis na ulap. Muling umaling-aungaw ang tilaok. Mas malinaw na ngayon, mas malapit. Sinundan ni Mateo ang tunog hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na bihira niyang puntahan. Ang lugar na yon ay kilala sa baryo bilang mapanganib. Maraming nagsasabing may mga bagay doon na hindi maipaliwanag. Ngunit sa pagkakataong iyon, nanaig ang kanyang kuryosidad. Sa ilalim ng isang matandang puno, natagpuan niya ang pinagmulan ng tilaok. Isang manok. Ngunit hindi ito ordinaryong manok. Ang balahibo nito ay may kakaibang kinang, tila sumasalamin sa liwanag kahit wala pang araw. Ang mga mata nito ay tila may sariling buhay, malalim, matalim, at tila nauunawaan ang bawat galaw ni Mateo. "Paano ka napunta rito?" mahinang tanong niya. Hindi sumagot ang manok, ngunit muli itong tumilaok. Mas mahina na ngayon, tila pagod. Napansin ni Mateo na sugatan ito. May bahid ng dugo sa pakpak nito at tila hirap itong tumayo. Naawa si Mateo. Sa kabila ng babala ng mga matatanda tungkol sa kagubatan, hindi niya kayang iwan ang nilalang na iyon. Maingat niya itong binuhat. Sa sandaling mahawakan niya ang manok, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang mga kamay. Para bang may enerhiyang lumilipat mula sa nilalang patungo sa kanya. Napaatras siya ng bahagya, ngunit agad ding napahawak muli. "Anong klasing manok ka ba?" bulong niya. Dinala niya ito pauwi. Pagdating sa kanilang kubo, agad siyang sinalubong ng kanyang ina. "Mateo, saan ka galing? Nag-alala ako sa'yo," sabi ni Aling Rosa, halatang puyat at nag-aalala. "May nakita po ako, inay," sagot niya habang ipinapakita ang manok. Napatingin si Aling Rosa rito at agad na napakunot ang noo. "Hindi karaniwan ang manok na yan," mahinang sabi niya. "May kakaiba." Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, tinulungan niya si Mateo na linisin ang sugat ng manok. Gumamit sila ng mga halamang gamot na matagal na nilang ginagamit sa baryo. Habang nilalagyan ng lunas ang sugat, biglang tumahimik ang paligid. At sa isang iglap, isang liwanag ang bahagyang sumilay mula sa katawan ng manok. Napaatras si Aling Rosa. "Mateo," nanginginig niyang tawag. Ngunit si Mateo ay hindi natinag. Sa halip, mas lalong tumindi ang kanyang pagnanais na alagaan ang nilalang. Lumipas ang ilang oras. Nang tuluyang gumaling ang sugat ng manok, ito ay biglang tumayo, matatag at tila mas malakas kaysa kanina. Tumingin ito kay Mateo. At sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Mateo na tila may nais itong sabihin. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mateo, narinig niyang muli ang tilaok. Ngunit ngayon, hindi ito galing sa labas. Ito ay tila nagmumula sa loob ng kanyang isipan. Hindi ka nagkamali sa pagpili. Napamulat siya. Napaupo sa kama. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. May nagsalita, bulong niya. Tumingin siya sa manok na nasa sulok ng kanilang kubo. Tahimik lamang ito. Ngunit ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi pa alam ni Mateo na ang simpleng pagligtas niya sa isang sugatang manok ay magdadala sa kanya sa isang kapalarang hindi niya kailanman inakala. Isang kapalaran na puno ng misteryo, kapangyarihan, at sakripisyo. Hindi na nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Ang tinig na kanyang narinig ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, malinaw, malamig, at may kakaibang bigat. Hindi iyon maaaring guni-guni lamang. May laman ang mga salitang iyon, may kahulugan na hindi niya palubos maunawaan. Tahimik ang buong kubo. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng kanyang ina at ang paminsan-minsang pag-aspas ng hangin sa mga dingding na kawayan. Ngunit sa sulok ng kanyang paningin, naroon ang manok. Gising, nakatitig, tila nagbabantay. Hindi ka ordinaryo, mahina niyang sambit. Hindi ito gumalaw, ngunit ang presensya nito ay sapat upang maramdaman ni Mateo na hindi siya nag-iisa. Lumipas ang mga oras at sa wakas ay nakatulog din siya, bagamat mababaw at puno ng kakaibang panaginip. Pagsikat ng araw, muling nagising ang baryo sa karaniwang ingay ng umaga. Ngunit para kay Mateo, hindi na ito karaniwan. Habang nag-aayos siya sa labas ng kubo, napansin niyang tila mas malinaw ang kanyang paningin. Ang bawat detalye ng paligid, ang galaw ng mga dahon, ang paglipad ng mga ibon, maging ang pag-agos ng hangin ay tila mas matalas sa kanyang pakiramdam. At parang napahinto siya, mas magaang ang katawan ko. Biglang lumapit ang kanilang kapitbahay na si Mang Tino, may hawak na bayong at halatang nagmamadali. "Mateo," tawag nito, "may nangyari kay Lito." Napakunot ang noo ni Mateo. "Ano pong nangyari?" Nilagnat ng mataas kagabi. Hindi na bumababa, hindi na rin nagigising ng maayos. Napatingin si Mateo sa loob ng kanilang kubo, sa manok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong puwersang nagtulak sa kanya. "Pupunta po ako," sabi niya. Sa maliit na bahay ni Lito, nagtipon ng ilang kapitbahay. Ang bata ay nakahiga, namumutla at nanginginig sa matinding lagnat. Halos hindi na ito makagalaw. Nakatayo sa gilid ang ina nito, umiiyak. "Wala na bang magagawa?" tanong nito sa sino mang makakatulong. Lumapit si Mateo. Hindi siya kilala bilang manggagamot. Isa lamang siyang karaniwang binata. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya pinansin ang mga matang nagtataka sa kanya. "Pwede ko po bang subukan?" Maingat niyang tanong. Nagkatinginan ang mga tao. Walang katiyakan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tumango ang ina ni Lito. "Subukan mo kahit ano." Dahan-dahang lumapit si Mateo sa bata. At doon, muling naramdaman niya ang init. Parehong init na kanyang naramdaman nang una niyang hawakan ang manok. Napapikit siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin.
Ngunit ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw. Marahan niyang inilapat ang kanyang palad sa noo ni Lito. Sa una, walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang segundo, isang banayad na liwanag ang sumibol mula sa kanyang mga kamay. Napaatras ang ilang tao. "Ano yon?" bulong ng isa. Mas lalong tumindi ang liwanag, ngunit hindi ito masakit sa mata. Bagkus, may dala itong kakaibang kapayapaan. Naramdaman ni Mateo ang pagdaloy ng enerhiya. Parang may dumadaloy mula sa kanya papunta sa bata. At kasabay nito, tila may kumukuha rin mula sa kanya. Isang palitan, isang koneksyon. Napasinghap siya, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting humina ang liwanag at kasabay nito, humupa ang panginginig ni Lito. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Ang kanyang noo na kanina'y nagliliyab sa init ay unti-unting lumamig. "Nanay!" Mahinang tawag ng bata. Napaluha ang kanyang ina. "Lito, gising ka na, anak!" Nagyakapan sila habang umiiyak. Tahimik ang buong silid. Lahat ay nakatingin kay Mateo. May halong takot, may halong pagkamangha, at may halong pagdududa. Napaatras si Mateo, tila nang hina. Hindi niya lubos maunawaan ang nangyari. "Ano ang ginawa ko?" bulong niya. Pagbalik niya sa kanilang kubo, agad siyang naupo sa sahig. Hingal na hingal. Pagod na parang may mabigat na bagay na nawala sa kanya. At doon, muling tumilaok ang manok. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang tinig sa kanyang isipan. Iyan ang simula. Napapikit si Mateo. "Anong ginagawa mo sa akin?" tanong niya, halos pabulong. Tahimik saglit. Pagkatapos, "Hindi kita pinilit, ikaw ang pumili." Napatingin siya sa manok. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito karaniwang nilalang. "May kinalaman ka sa nangyari kanina?" sabi niya. "May kinalaman tayo." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Tayo? Ang buhay ay may kapalit. Laging may kapalit." Naramdaman ni Mateo ang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang pakiramdam habang ginagamot si Lito ang tila may nawawala sa kanya. "Anong kinuha mo sa akin?" tanong niya. Tahimik muli. Ngunit ang sagot ay dumating, hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Pagod, panghihina, at isang kakaibang takot. "Hindi pa ito ang kabuuan," muling sabi ng tinig, "ngunit darating ka roon." Tahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihang kanyang hinawakan. Hindi ito basta biyaya. Ito ay isang responsibilidad at posibleng isang sumpa. Sa labas ng kanilang kubo, nagsimulang kumalat ang balita. May isang binata na kayang magpagaling. May himalang naganap. At ang baryo ay hindi na muling magiging pareho. Habang sa loob ng kubo, ang manok ay tahimik na nakamasid. At sa mga mata nito, may lihim na hindi pa handang ibunyag. Mabilis kumalat ang balita. Sa loob lamang ng isang araw, halos lahat sa baryo ay may alam na tungkol sa nangyari kay Lito. Ang batang muntik nang mawala ng buhay ay biglang gumaling at si Mateo ang sinasabing dahilan. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang pagdududa. "Sigurado ka bang si Mateo yon?" tanong ng ilan. "Baka nagkataon lang," sambit ng iba. Ngunit may mga nakakita. At ang kanilang mga mata ay hindi nagsisinungaling.
Kinabukasan, habang si Mateo ay tahimik na nag-aayos ng kanilang bakuran, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Aling Rosa, tumambad ang isang matandang babae. Payat, nakabaluktot ang likod at halatang may dinaramdam. "Pwede bang makita si Mateo?" Mahina nitong tanong. Napatingin si Mateo mula sa labas. May kung anong kirot na agad niyang naramdaman sa dibdib, parang may bahagi ng kanyang sarili ang tumatawag. Lumapit siya. "Ano pong maitutulong ko?" "Anak," nanginginig ang tinig ng matanda. "3 araw na akong hindi makatulog sa sakit ng katawan ko. Wala nang gumagana sa mga gamot. Sabi nila, kaya mo raw." Hindi na niya tinapos ang salita. Hindi na kailangan. Alam na ni Mateo ang ibig sabihin. Napatingin siya sa kanyang ina. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Aling Rosa. "Mateo," maingat nitong sabi, "hindi natin alam kung ano ang kapalit ng ginagawa mo." Ngunit si Mateo ay tumingin sa matanda at nakita niya ang pagdurusa. Hindi niya kayang tumanggi. "Sige po," mahina niyang sagot. Sa loob ng kubo, pinahiga nila ang matanda. Tahimik ang paligid. Ngunit sa puso ni Mateo, may kaba na hindi niya maipaliwanag. "Sigurado ka ba?" bulong ng kanyang ina. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay sa katawan ng matanda. At muli, naroon ang init. Ngunit ngayon, mas mabigat, mas malalim. Napapikit siya. Sa sandaling iyon, muli niyang narinig ang tinig. Mas malaki ang sakit, mas malaki ang kapalit. Napadilat siya. Ngunit huli na. Nagsimula na ang pagdaloy. Isang liwanag ang muling sumibol mula sa kanyang palad. Ngunit ngayon, mas matindi, mas maliwanag. Napasinghap ang matanda. Unti-unting nawala ang kanyang pag-ungol. Ngunit kasabay nito, napangiwi si Mateo. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Parang may humihigop sa kanyang lakas. "Mateo!" sigaw ni Aling Rosa. Ngunit hindi siya makagalaw. Hindi niya maalis ang kanyang kamay. Parang may pumipigil. Parang may humihila. Hanggang sa bigla itong tumigil. Napaatras si Mateo at napaluhod sa sahig. Hingal na hingal. Nanghihina. "Anak!" Agad siyang inalalayan ng kanyang ina. Samantala, ang matanda ay dahan-dahang umupo. Malinaw na ang kanyang mga mata. At ang kanyang muka na kanina'y puno ng sakit ay napalitan ng ginhawa. "Wala na, ang sakit," bulong nito, may luha sa mata. Napatingin siya kay Mateo. "Salamat, salamat, anak." Ngunit si Mateo ay hindi makasagot. Pakiramdam niya ay may nawala sa kanya. Hindi lamang lakas, kundi may mas malalim pa. Pag-alis ng matanda, agad isinara ni Aling Rosa ang pinto. "Hindi na ito tama, Mateo," madiin niyang sabi. "May nangyayari sa'yo na hindi natin naiintindihan." Tahimik si Mateo. Nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang dibdib. At kung unti-unti kang nauubos, dagdag ng kanyang ina. Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan siyang tumingin sa sulok ng kubo. Naroon ang manok. Tahimik. Ngunit muling nagsalita ang tinig. "Iyan ang presyo." "Anong presyo?" mahina niyang tanong. "Bawat buhay na inililigtas mo, may bahagi ng sarili mong buhay ang ibinibigay mo." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Buhay? Hindi mo pa lubos na uunawaan, ngunit darating ka roon." Napayuko si Mateo.
Naalala niya ang pakiramdam kanina. Hindi iyon simpleng pagod. May nawala. May kinuha. At kung ipagpatuloy ko ito, tanong niya, mas marami kang maililigtas. Pero ako, tahimik. Ilang sandali. Pagkatapos, ang tanong, handa ka bang ibigay ang sarili mo para sa iba? Napapikit si Mateo. Sa kanyang isipan, bumalik ang mukha ni Lito. Ang luha ng ina nito. Ang ginhawa ng matandang kanyang tinulungan. At ang sarili niyang ina na araw-araw ay nagsasakripisyo para sa kanya. Kung siya ay may kakayahang tumulong, may karapatan ba siyang tumanggi? Dahan-dahan siyang tumayo, kahit nanghihina, kahit may takot. Kung ito ang kapalit, bulong niya, tatanggapin ko. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Mateo. Ngunit ngumiti siya, mahina, ngunit may katatagan. Kung may magagawa ako para sa iba, inay, hindi ko kayang tumalikod. Napatitig si Aling Rosa sa kanyang anak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Na ang anak niyang si Mateo ay unti-unting pumapasok sa mundong hindi na niya kayang abutin. Sa labas, patuloy na dumarami ang mga taong naghihintay. May sakit, may pag-asa, may paniniwala. At sa loob ng kubo, isang binata ang unti-unting natututo na ang kapangyarihan ay hindi lamang biyaya, kundi isang pasaning may kapalit na hindi kayang sukatin. Habang sa dilim, ang manok ay tahimik na nakamasid. At sa mga mata nito, may bahid ng lungkot. Parang alam nito na ang landas na tinatahak ni Mateo ay wala nang balikan. Lumipas ang mga araw at ang katahimikan ng baryo ay tuluyan ng napalitan ng kakaibang ingay, ingay ng pag-asa, pag-aalala at bulungan ng mga taong naghihintay sa himala. Sa labas ng kubo ni na Mateo, araw-araw ay may mga taong dumarating. May pilay, may nilalagnat, may halos hindi na makahinga. Lahat sila ay may iisang hangarin, ang gumaling. At si Mateo, sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unting nanghihina. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat paglalapat ng kanyang kamay, sa bawat liwanag na sumisibol mula sa kanyang palad, may isang buhay ang nabibigyan ng panibagong pagkakataon. Ngunit kapalit nito, may bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting nawawala. Anak, tama na muna. Mahinang pakiusap ni Aling Rosa habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Mateo. Gabi na. Katatapos lamang niyang gamutin ang ika-4 na tao sa araw na iyon. Namumutla na siya. Halos hindi na makatayo ng maayos. Ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti. May mga naghihintay pa, inay. Pero ikaw naman ang mauubos, sagot ng kanyang ina, nanginginig ang tinig. Hindi na sumagot si Mateo. Tahimik siyang napatingin sa pinto kung saan naroon ang mga aninong naghihintay sa liwanag. At muli, pinili niyang tumayo. Ngunit habang ang baryo ay unti-unti nababalot ng pag-asa, may isang bagay na dahan-dahang gumagalaw sa likod ng lahat. Isang presensyang hindi napapansin, isang matang nakamasid. Sa gilid ng kagubatan, sa ilalim ng madilim na kalangitan, may isang lalaking nakatayo, nakabalot sa maitim na kasuotan, halos hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang interes. Sa wakas, mahina niyang sambit. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na sisidlan, isang lumang lalagyan na tila may laman na kumikislap na usok. Matagal kitang hinanap.
Dagdag niya habang nakatingin sa direksyon ng kubo ni Mateo. At sa hangin may bahagyang paggalaw. Parang may tumugon sa kanyang presensya. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mateo, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Hindi ito tulad ng dati. Mas mabigat, mas mapanganib. Napamulat siya at agad na paupo. May iba, bulong niya. Sa sulok ng kubo, ang manok ay gising. Ngunit ngayon, hindi ito tahimik. May nakakita na sa atin. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Sino? Isang nilalang na matagal nang naghahanap ng kapangyarihang hawak natin. Kapangyarihan ng manok? Hindi lamang ito simpleng kapangyarihan, sagot ng tinig. Ito ay agimat ng buhay at ang mga tulad niya ay handang pumatay para makuha ito. Napatingin si Mateo sa pinto. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At kung makita niya ako, hindi kanya hahayaang mabuhay. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Bakit ngayon lang ito nangyari? Dahil ngayon mo lamang ginamit ang kapangyarihan sa paraang hindi na maitago. Tahimik ang kubo. Ngunit sa labas, may hangin na tila may dalang babala. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ay may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang lalaki, matangkad, maayos ang pananamit, ngunit may kakaibang aura na hindi maipaliwanag. Magandang umaga, bati nito, may malamig na ngiti. Lumabas si Mateo. Ano po ang maitutulong ko? Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri. Parang may hinahanap. Ikaw si Mateo, sabi nito. Hindi iyon tanong, kundi isang katiyakan. Opo, marami akong narinig tungkol sa'yo, dagdag ng lalaki, at gusto kong makita kung totoo ang mga sinasabi nila. Napansin ni Mateo, may kakaiba sa kanyang presensya. Isang lamig na hindi natural. Ano pong kailangan ninyo? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Ngunit ang ngiting iyon ay walang init. Isang patunay. Tahimik ang paligid. At sa loob ng kubo, biglang tumilaok ang manok. Ngunit ang tilaok na iyon ay hindi karaniwan. May babala, may takot, at may galit. Napalingon ng lalaki sa loob at sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bulong niya. Sa wakas, nahanap din kita. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi niya alam kung paano, ngunit pakiramdam niya. Hindi lamang siya ang pakay ng lalaking iyon, kundi ang manok at ang kapangyarihang dala nito. Dahan-dahang umatras si Mateo, ngunit hindi siya nakawala sa titig ng lalaki. Hindi mo pa nauunawaan ang hawak mo, sabi nito. Ngunit ako, matagal ko nang hinahanap ang bagay na yan. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi ko ibibigay. Bahagyang natawa ang lalaki. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. Hindi mo kailangang ibigay, sagot nito. Kukunin ko. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang isang bagay na mas mabigat pa sa pagod. Isang panganib, isang aninong papalapit. At ang kapayapaang kanyang sinimulan ay unti-unting nasisira. Habang sa sulok ng kubo, ang manok ay nakatitig. At sa mga mata nito, may apoy na hindi na maitatago. Nanatiling mabigat ang hangin sa pagitan ni na Mateo at ng misteryosong lalaki.
walang umiimik. Ngunit sa katahimikan, tila may nagbabangga ang puwersa na hindi nakikita. Hindi mo pa naiintindihan kung ano ang hawak mo, muling sabi ng lalaki, dahan-dahang lumalapit. Instinktibong umatras si Mateo, bahagyang hinaharangan ng pintuan ng kanilang kubo. Hindi mo kailangang lapitan, mariin niyang sagot. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panunuya. Hindi ikaw ang pakay ko. At sa isang iglap, bigla itong tumingin sa loob ng kubo. Direkta. Eksakto. Parang alam na alam kung nasaan ang kanyang hinahanap. Naramdaman Mateo ang panlalamig. Sa loob ang manok ay hindi gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay nagbabago. Mas mabigat. Mas matindi. Lumabas ka na? Mahinang sabi ng lalaki, tila may kausap na iba. Walang nangyari sa una. Ngunit makalipas ang ilang segundo, muling tumilaok ang manok. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang tilaok na iyon ay may lakas, may kapangyarihan. At sa bawat alon ng tunog, parang may enerhiyang kumakalat sa paligid. Napaatras ang lalaki. Sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa kumpiyansa, naging seryoso. Ganito na pala kalakas, bulong niya. Mateo, muling umaling-aungaw ang tinig sa isipan ng binata. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas matatag. Panahon na para malaman mo ang totoo. Napapikit si Mateo. At sa isang iglap, parang may bumukas sa kanyang isipan. Mga imahe, mga alaala, mga bagay na hindi niya pa kailanman nakita, ngunit tila matagal na niyang kilala. Isang matandang panahon, bago pa man ang baryo, bago pa man ang mga taong kanyang nakilala. Sa gitna ng kagubatan, may isang nilalang, isang sinaunang tagapagbantay. Hindi ito tao, hindi rin ganap na hayop. Ito ang pinagmulan ng agimat. Isang kapangyarihang likas sa kalikasan, hindi para sa pansariling gamit, kundi para sa balanse ng buhay. Ngunit dumating ang mga taong nagnasa sa kapangyarihan. Mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang lakas na hindi para sa kanila. At doon nagsimula ang paghahati. Ang kapangyarihan ay itinago, hinati, at isinilid sa isang sisidlan na hindi madaling makikilala. Isang anyo na hindi kahina-hinala. Isang anyo na hindi agad hahanapin. Isang manok, bulong ni Mateo. Hindi ito basta manok, sagot ng tinig. Ako ang sisidlan. Ako ang tagapag-ingat. Napamulat si Mateo at tumingin sa nilalang sa loob ng kubo. Ngayon, mas malinaw na sa kanya. Hindi lamang ito hayop. Ito ay isang sinaunang agimat. Isang buhay na kapangyarihan. Hindi dapat napunta sa tao ang lakas na iyan. Ang boses ng lalaki ay muling bumalik sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon may halong galit. At lalo nang hindi sa isang tulad mo, napatingin si Mateo. Hindi ko ito hiniling. Pero tinanggap mo, malamig na sagot ng lalaki. Tahimik ang sandali, hanggang sa dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. At sa paligid, biglang nagdilim. Ang hangin ay naging mabigat. At ang lupa ay tila nanginginig. Kung hindi mo ito ibibigay, sabi niya, pipilitin kitang ibigay. Napaatras si Mateo. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bagong lakas na umusbong.
Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya simpleng binata lamang. At kung hindi ko ibigay, matatag niyang sagot. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang babala. Kung ganon, magsisimula tayo sa pinakamadali. Bigla itong kumilos. Mabilis, halos hindi makita. At sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Mateo. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na tilaok ang umaling-aw-ngaw. At kasabay nito, isang bugso ng liwanag ang sumabog mula sa loob ng kubo. Napaatras ang lalaki. Napapikit. Ang kanyang katawan ay tila tinulak ng hindi nakikitang puwersa, habang si Mateo ay nanatiling nakatayo, nalilito, ngunit buo. Hindi mo siya kayang kunin, muling sabi ng tinig. Ngunit ngayon, hindi lamang sa isipan ni Mateo, kundi sa buong paligid. Narinig iyon ng lalaki. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lakas ng kanyang hinaharap. Hindi pa tapos ito, mariin niyang sabi habang unti-unting umatras. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa manok. Babalikan ko kayo. At sa isang iglap, nawala siya. Parang usok na tinangay ng hangin. Tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikan ay hindi nakapareho ng dati. Mas mabigat, mas mapanganib. Napaupo si Mateo sa lupa. Hingal, pagod, ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang isipan. Isa kang agimat, bulong niya. At ikaw ang pinili kong maging tagapagmana. Napapikit si Mateo. Bakit ako? Dahil sa puso mo, tahimik ang sandali. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang tunay na bigat ng kanyang kapalaran. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtulong. Hindi na lamang ito tungkol sa sakripisyo. Ito ay laban. Isang laban na hindi niya pinili. Ngunit kailangan niyang panindigan. Sa labas, ang mga taong naghihintay ay wala pang alam. Ngunit sa loob ng kubo, nagsimula na ang isang digmaan. At si Mateo ay nasa gitna nito. Matagal na nanatiling tahimik si Mateo matapos ang nangyari. Ang kanyang dibdib ay mabigat, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya kayang takasan. Ang buhay na dati payak at tahimik ay napalitan na ng isang landas na puno ng panganib. Sa sulok ng kubo, ang manok ay nananatiling gising. Hindi ito kumikibo. Ngunit malinaw kay Mateo, nagbabantay ito. Hindi na siya basta-basta babalik, sabi ng tinig sa kanyang isipan. Napatingin si Mateo. Sigurado ka? Hindi pa siya handa, ngunit babalik siya. At sa susunod, hindi na siya mag-iisa. Napalunok si Mateo. May iba pa bang katulad niya? Mas marami kaysa sa inaakala mo. Tahimik siyang napaupo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Kinagabihan, hindi mapakali si Mateo. Sa bawat tunog ng hangin, sa bawat galaw ng dahon, pakiramdam niya ay may nagmamasid. Mateo, napalingon siya kay Aling Rosa. Natatakot ako, diretso nitong sabi. Hindi na ito nagkunwari. Hindi na nito itinago ang nararamdaman. Lumapit si Mateo at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Hindi kita pababayaan, inay. Ngunit sa loob-loob niya,
Hindi siya sigurado kung kaya niyang tuparin iyon. Makalipas ang ilang araw, tila bumalik sa normalang baryo. Ang mga tao ay patuloy na lumalapit kay Mateo. Ngunit ngayon, mas maingat na siya. Hindi na niya tinatanggap ang lahat. Pinipili niya na lamang ang mga tunay na nangangailangan. At sa bawat paggaling, mas nararamdaman niya ang pagkawala ng lakas. Mas mabagal siyang gumalaw. Mas madalas siyang mapagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Isang hapon, habang siya ay nag-iigib ng tubig sa balon, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Payat, marumi ang damit, at halatang matagal nang hindi nakakain. "Kuya," mahina nitong tawag. Napalingon si Mateo. "Ano yon? Pwede mo po bang tulungan ang tatay ko?" Napatingin siya sa bata. May lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na pamilyar sa kanya. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi na po siya makabangon. 3 araw na siyang nakahiga. Wala po kaming pera para sa gamot. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na ni Mateo ang ibig sabihin. "Saan kayo nakatira?" Tinuro ng bata ang dulo ng baryo malapit sa kagubatan. Napatingin si Mateo sa direksyon na iyon. May kung anong pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ngunit nanaiga kanyang konsensya. "Sige," sabi niya. "Samahan mo ako." Habang naglalakad sila, napansin ni Mateo ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng ibon. Walang galaw ng hangin. Parang may pumipigil sa kalikasan. "Malapit na po," sabi ng bata. Ngunit ang kanyang boses ay tila nagbago. Mas malamig, mas walang emosyon. Napahinto si Mateo. Sandali, unti-unti siyang napatingin sa bata. At doon, napansin niya ang mga mata nito. Hindi na ito tulad kanina. Wala na ang lungkot. Wala na ang takot. Kundi isang malamig na katahimikan. "Hindi ka tunay na bata," bulong ni Mateo. Ngumiti ang nilalang. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi pambata. "Magaling ka na pala." Biglang nanlamig ang paligid. At sa isang iglap, nag-iba ang anyo ng bata. Ang kanyang katawan ay tila natakpan ng anino. Ang kanyang boses ay naging mas malalim. "Akala mo ba hindi ka susubukin?" Napaatras si Mateo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Isa ka sa kanila," sabi niya. "Hindi," sagot ng nilalang. "Mas mababa pa ako sa kanila." Napahigpit ang kamao ni Mateo. "Ano ang gusto mo?" "Subukan ka," malamig na sagot nito. At sa isang iglap, sumugod ang nilalang. Ngunit bago pa ito makalapit, isang tilaok ang umaling-awngaw sa hangin. Malakas, matinis, at puno ng kapangyarihan. Biglang nagliwanag ang paligid. At sa likod ni Mateo, isang anyo ng liwanag ang sumibol. Hindi malinaw, ngunit sapat upang itaboy ang anino. Napaatras ang nilalang. "Hindi pa siya handa," bulong nito. "At hindi ka pa sapat," napasinghap si Mateo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, hindi para magpagaling, kundi para lumaban. Isang banayad na liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat upang ipakita na hindi na siya natatakot. "Hindi mo ako matatakot," matatag niyang sabi. Napangiti ang nilalang. "Maganda," bulong nito.
at mas magiging masarap kang kalaban. At sa isang iglap, nawala ito. Parang hindi kailanman naroon. Tahimik ang paligid. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakatayo. Hingal. Ngunit buo. Unang pagsubok, sabi ng tinig. Napapikit siya. At hindi ito ang huli. Dahan-dahan siyang napaupo sa lupa. Ngunit sa kanyang puso, may bagong bagay na umusbong. Hindi na lamang awa. Hindi na lamang sakripisyo. Kundi tapang. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang kapangyarihang hawak niya ay hindi lamang para magligtas, kundi para ipagtanggol. Habang sa malayo, may mga matang muling nakamasid. At sa dilim, unti-unting nabubuo ang mas malaking banta. Hindi agad nakabalik sa dati ang pakiramdam ni Mateo matapos ang kanyang unang pakikipagtagpo sa nilalang na nagkunwaring bata. May kakaibang bakas ang pangyayari, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang isipan. Ngayon malinaw na sa kanya. Hindi na siya nag-iisa sa laban. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ay nagising si Mateo. Hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may paparating. At hindi ito mabuti. Gising ka na pala. Ang tinig ay agad niyang nakilala. Napatingin siya sa manok. May darating, sabi nito. Ilan? Tanong ni Mateo. Sandaling katahimikan. 3. Napahigpit ang kanyang kamao. Sila ba yung katulad ng kahapon? Mas malakas. Tahimik siyang tumayo. Sa labas ng kubo, ang baryo ay nagsisimula pa lamang gumising. Walang kaalam-alam sa paparating na panganib. Hindi nagtagal. Narinig ni Mateo ang mga yabag. Hindi ito nagtatago. Hindi ito nagmamadali. Kundi diretsong papalapit. Lumabas siya ng kubo. At doon niya sila nakita. 3 lalaki. Magkakaiba ang anyo. Ngunit iisa ang presensya, mabigat, mapanganib. Ang una ay matangkad, may matalim na tingin at tila sanay sa pakikipaglaban. Ang ikalawa ay payat, ngunit ang mga mata ay puno ng talas at katalinuhan. At ang ikatlo, tahimik. Ngunit ang kanyang presensya ang pinakamasakit sa pakiramdam. Siya na nga, sabi ng isa, habang nakatingin kay Mateo. Mas bata kaysa sa inaasahan ko. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit hindi rin siya umatras. Ano ang kailangan ninyo? Matatag niyang tanong. Ngumiti ang payat na lalaki. Diretso ka magtanong, maganda yan. Lumapit ang isa pa. Hindi kami narito para makipag-usap. Tahimik ang sandali at pagkatapos, sabay-sabay silang kumilos. Mabilis, halos hindi makita. Ngunit sa pagkakataong iyon, handa si Mateo. Bago pa man sila makalapit, isang tilaok ang muling umalingaw-ngaw. Mas malakas, mas matindi. At sa isang iglap, nagliwanag ang paligid. Ang lupa ay tila umalon sa lakas ng enerhiya. Napaatras ang 3 lalaki. Ganito pala kalakas ang agimat, bulong ng isa. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip, mas lalo silang ngumiti. Mas masaya ito, sabi ng matangkad. Sumugod muli ang isa. Ngunit ngayon, hindi na si Mateo ang umatras. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang liwanag
ay hindi na lamang banayad, ito ay naging matalim. Parang isang alon ng lakas na tumama sa kalaban. Napaatras ang lalaki, ngunit hindi ito nasaktan. Sa halip, mas lalo itong naging seryoso. May natutunan ka na pala, sabi nito. Samantala, ang ikalawang lalaki ay umikot sa likuran ni Mateo. Tahimik, mabilis. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang nagbago ang hangin. Isang tilaok, mas maikli, ngunit mas matindi. At ang kanyang galaw ay napigil. Hindi ka makakalapit, sabi ng tinig. Narinig nila. Lahat sila. At doon, naintindihan nila. Hindi lang siya bulong ng isa, kundi pati ang mismong agimat. Ang ikatlong lalaki na kanina'y tahimik lamang ay dahan-dahang lumapit. Hindi siya nagmamadali, ngunit sa bawat hakbang, mas bumibigat ang paligid. Napatingin si Mateo, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na panganib. Hindi ka pa handa, sabi ng lalaki. Mahinahon, ngunit may bigat. At hindi ka dapat ang may hawak niyan. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi ko ito ibibigay. Huminto ang lalaki at bahagyang ngumiti. Hindi mo kailangang ibigay. Saglit na katahimikan. At hindi rin namin kailangang kunin ngayon. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Umatras ang lalaki, kasabay ng dalawa pa. Sinusukat ka lang namin. Nanlamig ang dugo ni Mateo at nakita na namin ang kailangan naming makita. Hindi pa tapos ito, dagdag ng isa. At sa susunod, hindi na kami ang haharap sa iyo. At sa isang iglap, nawala sila. Parang mga aninong tinangay ng hangin. Tahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikan ay puno ng babala. Napaupo si Mateo sa lupa. Pagod. Ngunit gising ang kanyang isipan. Mas malala pa ang darating, bulong niya. Tama, sagot ng tinig. Hindi na ito simpleng pagsubok. Napapikit si Mateo. Kung ganon, ano na ang susunod? Sandaling katahimikan. Pagkatapos, paghahanda. Napadilat siya. At paano ako maghahanda? Sa unang pagkakataon, hindi agad sumagot ang tinig. Ngunit nang magsalita ito, mas mabigat ang tono. Kailangan mong matutunan ang buong kapangyarihan. Napahigpit ang kanyang kamao. At ang kapalit, tahimik, mas matagal. Hanggang sa mas malaki. Napayuko si Mateo. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa malayo, kung saan naglaho ang mga kalaban. Kung kailangan kong magbayad, mahina niyang sabi, gagawin ko. Sa kanyang likuran, ang manok ay nanatiling tahimik. Ngunit sa mga mata nito, may halong pag-aalala. Dahil alam nito na ang landas na tatahakin ni Mateo mula ngayon ay hindi na lamang laban para sa iba, kundi laban para sa kanyang sariling buhay. Hindi na naghintay si Mateo ng susunod na panganib. Sa halip, siya na mismo ang naghanda. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi na sapat ang basta tumulong, kailangan niyang matutunang kontrolin ang kapangyarihang dumadaloy sa kanya.
Hindi sapat ang lakas, sabi ng tinig isang umaga. Kailangan mong maunawaan kung paano ito gamitin. Tahimik na tumango si Mateo. Turuan mo ako. Dinala siya ng manok sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang pinakaloob ng kagubatan. Doon, kung saan mas makapal ang mga puno, mas malamig ang hangin at mas tahimik ang mundo. Walang ingay ng tao. Walang istorbo. Tanging ang kalikasan. At ang enerhiyang matagal nang nananahan doon. Dito nagsimula ang lahat, sabi ng tinig. Napatingin si Mateo sa paligid. May kakaibang pakiramdam ang lugar. Parang buhay ang lupa, parang may nagmamasid sa bawat galaw niya. Ano ang gagawin ko? Tanong niya. Makinig. Napapikit si Mateo. Sa una, wala siyang marinig kundi ang sariling paghinga. Ngunit dahan-dahan, may mga tunog na lumitaw. Mahinang pag-ugong ng hangin. Banayad na paggalaw ng mga dahon. At sa ilalim ng lahat, isang tibok. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa paligid. Yan ang buhay, sabi ng tinig. Ang agimat ay hindi nagbibigay ng buhay, ito ay naglilipat lamang. Napadilat si Mateo. Paglilipat? Kapag nagpapagaling ka, hindi ka lumilikha ng lakas. Kumukuha ka at nagbibigay. Natahimik si Mateo. Naalala niya ang bawat pagkakataon na siya'y nanghina matapos tumulong. Kung ganon, saan nanggagaling ang lakas? Sa'yo, sa iba, sa mundo. Napahigpit ang kanyang kamao. Delikado pala ito. Tama, nagsimula ang kanyang pagsasanay. Sa bawat araw, natuto siyang damhin ang daloy ng enerhiya. Hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa paligid. Natuto siyang pigilan ang pag-agos. Natuto siyang kontrolin ang lakas. Ngunit hindi ito madali. Sa bawat pagsubok, may kapalit. Isang araw, habang sinusubukan niyang ituon ang lakas sa kanyang palad, bigla siyang napaluhod. Napahawak sa kanyang dibdib. Masakit, bulong niya. Pinipilit mo, sagot ng tinig. Hindi mo dapat pinipilit. Pero kailangan kong matuto at kailangan mong mabuhay. Tahimik siya, ngunit hindi siya tumigil. Lumipas ang mga araw, at sa bawat pagsasanay, unti-unting nagbabago si Mateo. Hindi na lamang siya basta gumagamit ng kapangyarihan, nauunawaan na niya ito. Sa isang pagkakataon, may isang sugatang ibon na kanyang nakita sa kagubatan. Dati, agad niya itong pagagalingin. Ngunit ngayon, huminto siya. Pinagmasdan at marahang inilapit ang kanyang kamay. Hindi siya nagmadali. Hindi siya kumuha ng higit sa kailangan. At sa unang pagkakataon, hindi siya nanghina. Napangiti siya. Natuto ka na, sabi ng tinig. Ngunit kasabay ng kanyang pag-unlad, may isa pang bagay ang lumalakas. Ang kanyang koneksyon sa agimat. At sa bawat paglalim nito, mas nararamdaman niya ang bigat. Mas malinaw niyang naririnig ang tinig. Mas ramdam niya ang emosyon nito. At isang gabi, may bago siyang naramdaman. Hindi mula sa kanyang sarili, kundi mula sa manok. Isang lungkot, malalim, tahimik. May tinatago ka, bulong niya. Tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos, may bagay na kailangan mong malaman. Napatingin si Mateo. Ano iyon? Ang agimat ay hindi walang hanggan. Nanlamig ang kanyang pakiramdam.
Ano ang ibig mong sabihin? May hangganan ang paggamit nito. Tahimik ang paligid. At kapag naabot mo ang hangganang iyon, dagdag ng tinig, may mawawala. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Ano ang mawawala? Hindi agad sumagot ang tinig. Ngunit nang magsalita ito, mas mabigat. Hindi lamang lakas. Napapikit si Mateo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang takot. Hindi tulad ng dati. Mas personal. Mas totoo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may biglang nagbago sa hangin. Isang malamig na simoy. Isang presensyang pamilyar. Ngunit mas mabigat. Mas mapanganib. Napadilat si Mateo. At dumating na sila, bulong niya. Hindi, sagot ng tinig. Mas malala pa. Sa gitna ng kagubatan, may isang aninong unti-unting lumilitaw. Hindi nagmamadali. Ngunit bawat hakbang ay parang nagpapahinto sa mundo. At sa pagkakataong iyon, naintindihan ni Mateo na ang kanyang pagsasanay ay hindi pa sapat dahil ang susunod na haharap sa kanya ay hindi na tagasunod, kundi ang tunay na kalaban. Hindi gumalaw si Mateo. Sa gitna ng kagubatan, habang ang hangin ay tila huminto at ang liwanag ay unti-unting nilamon ng anino, naramdaman niya ang isang presensyang hindi pa niya kailanman naranasan. Mas mabigat, mas malamig, at mas mapanganib kaysa sa lahat ng kanyang nakaharap. Siya na bulong ng tinig. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang pag-iingat sa tono nito. Parang may halong takot. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Sino siya? Sandaling katahimikan. At ang pinakamatagal nang naghahanap sa akin. Unti-unting lumitaw ang anyo mula sa dilim. Isang lalaki. Matangkad. Mahaba ang kasuotan na tila sumasayaw sa hangin kahit walang galaw ang paligid. Ngunit ang kanyang muka ay halos hindi makita. Natatakpan ng anino. Tanging ang kanyang mga mata ang malinaw at ang mga ito ay tila walang buhay. Matagal kitang hinanap. Ang kanyang boses ay mababa, mahinahon. Ngunit bawat salita ay parang bumabagsak sa lupa na may bigat. Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit hindi rin siya umatras. Hindi mo na kailangan pang lumapit, matatag niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Isang ngiting walang init. Hindi ako naparito para makipag-usap. Tahimik ang sandali. At pagkatapos, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila umuga kahit walang hangin. Ang lupa ay bahagyang nagbitak. At ang liwanag ay unti-unting nawala. Ngayon, sabi ng lalaki, oras na para kunin ang hindi sayo. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya. Hindi ito liwanag tulad ng kay Mateo. Ito ay dilim, makapal, mabigat, at tila may sariling buhay. Napaatras si Mateo. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, buong lakas niyang inilabas ang kapangyarihan. Isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Sumalubong sa dilim, nagbanggaan ang dalawang puwersa, at sa gitna nito, naroon si Mateo. Pinipilit manatiling nakatayo, pinipilit hindi matinag.
Hindi mo kayang labanan yan, sabi ng lalaki. Ngunit hindi siya pinansin ni Mateo. Sa halip, mas lalo niyang pinatibay ang kanyang sarili. Naalala niya ang lahat. Ang kanyang ina, ang mga taong kanyang tinulungan, ang bawat buhay na nabigyan niya ng pag-asa. Hindi niya kayang isuko iyon. Hindi ko ibibigay, sigaw niya. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, unti-unti siyang natutulak. Mas malakas ang dilim, mas mabigat, mas sanay. Napasinghap siya. Naramdaman niya ang paghina. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hangganan ng kanyang kakayahan. Mateo, ang tinig ay muling bumalik. Ngunit ngayon, mas seryoso. May isang bagay na hindi ko pa sinasabi sa'yo. Napapikit si Mateo. Ano yon? Hindi mo kayang talunin siya ng ikaw lang. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Kung ganon, ano ang gagawin ko? Sandaling katahimikan. Pagkatapos, kailangan mong tanggapin ang kabuuan ng agimat. Napadilat siya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ako hiwalay sa'yo. Tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Kapag tinanggap mo ako ng buo, dagdag ng tinig, magiging iisa tayo. Napahigpit ang kamao ni Mateo. At ang kapalit, tahimik. Ngunit ang sagot ay malinaw. Ang sarili mo, unti-unti siyang napaluhod. Ang liwanag ay humihina. Ang dilim ay lumalapit. At sa harapan niya, ang lalaking may hawak ng anino ay patuloy na lumalakad. Hindi nagmamadali. Sigurado. Hanggang dito ka na lang, sabi nito. Ngunit si Mateo ay hindi pa sumusuko. Sa loob ng kanyang isipan, may isang desisyon na kailangang gawin. Isang hakbang na wala nang balikan. Kung ito ang kailangan, mahina niyang bulong, gagawin ko. At sa sandaling iyon, binitiwan niya ang natitirang takot at tinanggap ang agimat. Sumabog ang liwanag. Mas maliwanag kaysa sa dati. Mas malakas. Mas malalim. At sa gitna nito, hindi na si Mateo ang dati. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Ang kanyang presensya ay nagbago. Mas matatag, mas mabigat, at mas hindi na kayang sukatin. Napahinto ang lalaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbabago. Sa wakas, bulong niya. Ngunit ang kanyang ngiti ay nawala. Dahil ang liwanag ay hindi na basta liwanag. Ito ay kapangyarihang kayang sumira at kayang magligtas. Tumayo si Mateo. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na lamang kanya. Ito na ang katapusan. Tahimik ang kagubatan. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na laban. Hindi na laban ng tao laban sa tao, kundi laban ng dalawang puwersa, buhay at dilim. Nagbanggaan ang liwanag at dilim sa gitna ng kagubatan, isang tagpo na tila hindi para sa mata ng karaniwang tao. Ang bawat pag-uga ng enerhiya ay parang sumisira sa mismong himpapawid. Ang lupa ay nanginginig, ang mga puno ay tila yumuyuko sa lakas ng naglalabang kapangyarihan. Sa gitna nito, nakatayo si Mateo. Ngunit hindi na siya ang dating Mateo.
Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kakaibang liwanag. Ang kanyang katawan ay tila nagiging daluyan ng isang sinaunang puwersa, isang kapangyarihang hindi kailanman nilayon para sa isang tao lamang. At iyan ang tunay mong anyo, malamig na sabi ng lalaking nababalot ng dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang nangingibabaw. Sa bawat galaw ni Mateo, ang liwanag ay sumusunod, hindi na magulo, hindi na padalos-dalos, kundi kontrolado. Buo, malalim. Hindi ito para sa'yo, sabay na sambit ng dalawang tinig mula sa kanya. Ang boses ni Mateo at ang boses ng agimat, naghalo, naging isa. Sumugod ang lalaki, tanga ng makapal na dilim na tila kayang lamunin ng lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na umatras si Mateo. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay, at ang liwanag ay sumabog. Hindi tulad ng dati na basta sumasalubong lamang. Ngayon, ito ay umaatake. Isang alon ng enerhiya ang tumama sa dilim at sa unang pagkakataon, napaatras ang lalaki. Imposible, bulong nito. Ngunit hindi tumigil si Mateo. Sa bawat hakbang niya, ang liwanag ay lalong lumalawak. Ang dilim ay unti-unting nababasag. Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihang kinakalaban mo, mariin niyang sabi. Ngunit ngumiti ang lalaki, kahit unti-unti siyang napapalibutan ng liwanag. Hindi ko kailangang manalo, sagot nito. Napahinto si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? At hindi mo kailangang matalo. Tahimik ang sandali. At doon, naramdaman ni Mateo ang kakaibang pagbabago. Hindi sa kalaban, kundi sa kanyang sarili. Ang liwanag ay lumalakas. Ngunit kasabay nito, may nawawala. Mateo, bulong ng tinig. Ngunit ngayon, mahina, unti-unting nawawala. Ano ang nangyayari? Tanong niya nanginginig. Naabot mo na ang hangganan. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. At ang kapalit, napapikit siya. Ramdam niya, hindi lamang lakas ang nawawala, kundi sarili. Unti-unting nagiging maliwanag ang lahat. Sobrang liwanag, na halos wala nang makita. Ang kagubatan, ang kalaban, ang mundo ay tila nawawala sa kanyang paningin. At ito ang dahilan kung bakit hindi ito dapat napunta sa tao, mahinang sabi ng lalaki habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag. Ngunit hindi siya lumalaban. Hindi na. Dahil kahit manalo ka, napangiti siya. May mawawala pa rin. At sa isang iglap, nawala siya. Nilamon ng liwanag. Tahimik, walang hangin, walang galaw. At sa gitna ng liwanag, si Mateo ay nakatayo. Mag-isa. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Wala na ang tinig. Wala na ang presensya. Unti-unti siyang napaluhod. At ang kapalit, bulong niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagkawala. Hindi ng katawan, kundi ng pagkatao. Ang kanyang alaala, ang kanyang damdamin, ang kanyang sarili. Unti-unting nawawala. Ngunit sa kabila nito, may kapayapaan, isang katahimikan na hindi niya kailanman naranasan. Kinabukasan, muling sumikat ang araw.
Ang baryo ay nagising sa karaniwang ingay, ngunit may kakaiba. Sa gilid ng kagubatan, may isang batang lalaki ang natagpuan. Walang malay, ngunit buhay. Dinala siya sa kubo. At doon, nagising siya. "Ano ang pangalan mo?" tanong ng isang matanda. Napatingin ang bata. Tahimik. At pagkatapos, umiling. "Hindi ko po alam." Napatingin ang mga tao sa isa't isa. Ngunit walang nakakaalam. Walang nakakaalala. Sa sulok ng kubo, may isang manok na tahimik na nakamasid. Hindi na ito kumikislap. Hindi na ito nagsasalita. Ngunit nananatili, nagbabantay. At sa bawat tilaok nito sa umaga, may kakaibang pakiramdam na naiiwan sa hangin. Isang paalala na may isang binatang minsang nagbigay ng lahat upang iligtas ang iba. Kahit ang kapalit ay ang kanyang sarili. At sa katahimikan ng bagong umaga, nagsimula muli ang buhay. Ngunit ang kwento ni Mateo ay nananatiling buhay sa alaala ng mundo. Kahit siya mismo ay hindi na ito maalala.